We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ipatutupad ng Meralco ngayong Pebrero ang 57 centavos per kilowatt hour na taas singil sa kuryente. Ang ilang residente tuloy sa Batangas City dismayado sa naturang panibagong taas singil. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Umaabot sa mahigit 30,000 piso kada buwan ang binabayaran sa kuryente ng printing shop na ito ni Gloria. Pero ang bayarin niyang iyan madadagdagan pa dahil muling tataas ng 57 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Pebrero. Nagawa na nga raw niya ang lahat ng klase ng pagtitipid gaya ng pagpapatay ng ilaw tuwing gabi kung saan wala na silang customer. Sa araw, wala naman kaming magagawang tipid at talagang gamit na gamit at lalo ngayong summer ay napakainit. Umaabot naman daw sa 7 hanggang 8,000 piso ang binabayaran sa kuryente ni Aling Bessie. Kailangan na rin daw niyang magtipid dahil sa panibagong taas singil. Sweldo na ng isang pangkaraniwang empleyado bago magbukas ng aircon ay pagka yung talagang tutulog na, hindi na pwedeng mag-aircon sa tanghali. Ang electric fan ay isa na lamang din ang bubuksan habang nanonood ng TV. Ayon sa Meralco, tumaas ang bill nila ng kuryente mula sa mga independent power producer. Umakyat rin ang presyo ng kuryente mula sa power supply agreements. Tumaas din ang transmission charge. Nakaapekto rin daw ang paghina ng piso kontra dolyar, kaya ang mga tipikal na bahay na kumukonsumo ng 200 per kilowatt hour kada buwan, may dagdag na 115 pesos sa kanilang bill. Mas mataas ang konsumo, mas malaki ang dagdag bayarin. We can only use the existing ERC-approved power supply agreements and the WESM. Yan yung pinakamababang presyo based on the current contracts and fuel prices that we have. Kanya-kanyang paraan na nga lang daw sa pagtitipid ang mga consumer. Kung kaya kong bayadan, hindi ako po ay magbabayad. At kung hindi naman po, hindi ako magtitipid. Hindi pag papalabas po ng aking TV, mga 1 oras lang, pahinga na. Sa mga electric pa naman po, pag medyo alam kong malamig, pinapatay ko na. Hindi na namamalansya, sinusuot na nalaba, nagwawashing pag malalaki, pag maliliit kinukusot na lamang. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Bumuhos sa Batangas Port ang mga pasaherong magbabakasyon at uuwi sa iba't ibang probinsya ngayong long weekend. Narito ang report ni Paul Hernandez. Pila-pila ang mga pasahero sa ticketing area sa Batangas Port kaninang umaga na uuwi at magbabakasyon sa probinsya. Long weekend kasi dahil sa selebrasyon ng Chinese New Year. Ang sikat na White Beach na Puerto Galera ang destinasyon ni Kent at Kurt. Excited daw na masubukan ang iba't ibang water activities doon. Excited din naman. Okay lang kahit pumili ng mahaba. Naunawaan din namin kasi talaga marami ng long weekend din po talaga. Tsaka di ganun ka-hassle yung biyahe. Mga 1 hour lang, makakarating ka na kagad. Bentahe ring malapit lang sa Batangas at Laguna ang Puerto Galera, kaya doon din mag-unwind si Teacher Sheila. Wala lang, syempre kahit paano nai-stress ka kasi, medyo unwind lang. Inaasahan na raw ng PPA Batangas ang buhos ng mga pasahero. 12,000 hanggang 15,000 ang outbound passengers ang inaasahan. In a regular weekend kasi, maabot kayo 10 to 12,000. Walang ganung okasyon na ganito. Walang kanselasyon ng biyahe ng mga barko. Bagamat may isang fast craft na nasangkot sa disgrasya sa dagat kamakailan, hindi naman daw napilayan ng gusto ang bilang ng mga maglalayag na passenger sea vessel. Hindi na rin inalis ng pamunuan ng pantala ng heightened alert status. Tuloy-tuloy po yan at nakita naman ng Philippine Ports Authority
na kayang araw-araw. So, ba't pa natin babaguhin? Kayang-kaya naman na gano'n ang status ng ating security para na rin sa ating mga kababayan, mga pasahero. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 8 taong gulang na batang lalaki na biglang tumawid sa kalsada nang mabundol ng dump truck sa Lipa City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 8 taong gulang na batang lalaki matapos mabundol ng isang mini dump truck na biglang tumawid umano sa bahagi ng Leveste Highway sa Barangay Bulacnin, Lipa City. Sa investigasyon ng pulisya, bumaba mula sa sinakyang pampasaherong jeep ang bata kasama ng kanyang lola nang bigla umano itong tumawid patungo sa kabilang bahagi ng kalsada. Sakto naman ang pagdating ng mini dump truck at nasapul ang biktima. Ito is masasabi nating purely accident. It so happened na nakita niya sa kabilang side ng kalsada yung kanyang tiyuhin, and accordingly is pagbaba nila ng jeep, umuna siya ng tawid doon sa kanyang lola, bumitaw siya sa pagkakahawak ng lola. It so happened na pagtawid ng bata is approaching naman from other direction itong mini dump truck. So hindi na napansin ng driver na may tumawid na bata, so nahagip siya. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima at kasalukuyan pang inoobserbahan ng doktor ayon sa pulisya. Ang driver ng mini dump truck pansamantala munang nasa custodial facility ng Lipa City Police habang hinihintay umano ang desisyon ng pamilya kung magsasampa ng reklamo. Aminado naman siya na hindi napansin ang batang tumawid. Hindi ko rin po akalain na ganyan gawa ng pagkababa po nila ng jeep, saktong dating ko po yung bata tumakbo. Hindi na po kanayan ng preno. Galing po kami yung trabaho na humingi na lang po ako ng pasyensya. Gawa ng aksidente naman po yung nangyari. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima ngunit nagkaroon na rin naman daw ng pag-uusap ang magkabilang panig. Abiso naman ng pulisya. Lagi po nating hawakan or i-monitor yung ating mga minor na kasama. And sa atin naman pong mga driver, panatilihin nating maging attentive sa daan habang tayo nagmamaneho. At yung lagi namin paalala, huwag magmamaneho ng nakainom, pagod, puyat. So dapat lagi tayong physically fit para sa pagmamaneho para maiwasan natin ng anumang insidente. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pinaalalahanan ng Simbahang Katolika ang mga Katoliko sa pag-aayuno sa Ash Wednesday sa February 14 na kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Mga Puso. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Sa kalendaryo ng Simbahang Katolika, ang Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday ang unang araw ng panahon ng Kwaresma o mahigit 40 araw bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Nagaganap ito sa iba't ibang petsa bawat taon dahil nakabatay ito sa petsa ng Semana Santa. Maaaring pumatak ang Ash Wednesday sa pinakamaagang araw sa ika-4 ng Pebrero o pinakahuli ika-10 ng Marso. Ngayong 2024, tumapat ang Miyerkules ng Abo sa February 14, araw din ng mga puso. Kaya bukod sa selebrasyon ng pagmamahalan, ipinaalala rin ng Simbahang Katolika ang kahalagahan pa rin ng pag-aayuno o pangihilin. While the Valentine's Day comes special to many, ay alin ba, mamili ka kung anong gusto mo i-celebrate. It has, I think, little to do with the faith. No? Kung meron man, it has that story of Valentine or Saint Valentine na isang martir. He died for the Christian faith. But we celebrate not only that, but we begin the season of Lent. Kaya nga yung Ash Wednesday, mahalaga po sa atin. Nakagawian na rin ng mga Katoliko ang pagpapalagay ng abo sa noo, tanda ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ayon sa simbahan, kapag mayroon ka ng abo sa noo, nararapat lamang na ikaw ay mangilin at magsakripisyo. Kaya tayo nagpapalagay ng abo dahil, of course, the usual right there, it says, from dust you came and unto dust you shall return. We repent and believe the gospel. Ibig sabihin, hinihikayat tayo sa panahong ito na magbagong buhay, magbalik loob, lumapit sa Panginoon, sa diwa ng sakripisyo, pakikisa sa kanyang sakripisyo, sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, almsgiving, fasting, abstinence. Ito yung mga the usual na ginagawa natin mga Katoliko. Pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng sakripisyo, baka nalilimutan ng marami. Batid naman daw ni Tony na dapat pa rin i-obserba ang pangingilin kahit sa mismong Valentine's Day. Bilang isang Katoliko raw kasi, mas matimbang pa rin daw sa kanya ang pagmamahal sa Panginoon. That's the time na magtika tayo sa mga kasalanan natin at the same time, magpasalamat
na inabot natin yung ganung panahon pa. Every day is a Valentine's Day, especially when you're with your loved ones. Sabi pa ng Simbahang Katolika, isang mahalagang pagpapaalala rin ng Kwaresma upang pagnilayan ng mga mananampalataya ang kanilang mga kasalanan at nagawang hindi mabuti. Bagay na sinasang-ayunan naman ni Nats at Arian. That is to remind us na tayo ay nanggaling sa abo, dun ulit tayo pupunta. And to repent for our sins, masyado ng maraming kaguluhan sa mundo. Maybe by praying, and this is the time na talagang dapat tayo magdasal. Baka sakaling mabago, mabago ang sitwasyon. Ang pipiliin ko po is Ash Wednesday. Kaysa sa mag-date ka lang tapos hindi naman mag-prepare. Mas unahin ko pa rin yung magsisindi ng kandila. Hinihimok din ng pari ang mga mananampalataya na patuloy na pagtibayin ang pananalig at pagdarasal sa pamamagitan ng sakripisyo at pagbibigay tulong sa kapwa. Hindi lang tayo anak ng bayan, kundi tayo anak din ng Diyos. So meron tayong ganung loyalty. So kung tayo loyal sa ating faith, hindi naroon din yung ating pagsisimula ng sinatawag nating period of sacrifice, period of suffering, period of sharing in the sacrifice of the Lord through our acts of charity sa ating kapwa, especially those in need. Sa March 31 naman gugunitain ng mga Katoliko ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Nakiisa sa Kapuso Bloodletting Day ng GMA Regional TV ang mga uniform personnel at mga pribadong individual ngayong araw, February 9. Ang mga malilikom na blood units ipagkakaloob sa mga may sakit at iba pang nangangailangan. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Yes, sa isang makabuluhang aktibidad na bloodletting project ng GMA Regional TV, nakiisa yung ilang Batanggenyo ngayong long holiday weekend, mapapribadong individual o uniform personnel. Lumitaw ang kabayanihan ngayong araw sa pagsasama-sama ng mga Batanggenyo, pribadong individual man o unipormadong opisyal sa hangaring makatulong sa kapwa at makapagdugtong ng buhay. Alam ni Maribel na malayo ang mararating ng isang blood bag na idinonate niya sa Bloodletting Day ng GMA Regional TV sa SM Batangas City. Minsan na rin kasing nangailangan ng dugo ang isa niyang kaanak. 50-50, kailangan niya yung dugo na wala silang makuhanan. Naiibang misyon ito para kay Police Lieutenant Colonel Diana Del Rosario ng Batangas City Police na literal na sariling dugo niyang inalay sa kapwa. Siyempre masaya na tayo ay makatulong, makadugtong ng buhay with our blood, of course. Yun din naman ang commitment natin as police officers, Siyempre, very fulfilling din na tayo ay nakakatulong. May ilang beses na rin nakapag-donate ng dugo at nakikita ang magandang epekto sa katawan. Malakas ang katawan ko. Kasi sabi nga nila, pagka ganun daw, parang nalilinis yung dugo mo. Katuwang ng GMA Regional TV ang Philippine Red Cross Batangas City sa advokasiyang ito na makapaghatid ng taus-pusong serbisyo sa mga kapuso nating nangangailangan ng dugo. Lalo at ayon sa Red Cross, kadalasang nanghihingi sa kanila ng dugo ay may mga sakit at sumasailalim sa operasyon. Mga nakaschedule para sa surgeries, then yung mga pregnant mommies, then yung mga trauma patients like accident, car accident, yung mga victims na mga yon. Bukas ang tanggapan ng Philippine Red Cross Batangas City para sa mga nagnanais mag-donate ng dugo. Okay, Ace, itong bloodletting project ay hindi lamang nangyayari dito sa lalawigan ng Batangas. Nagaganap din ito sa iba't ibang GMA Regional TV station sa buong bansa. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, bukas araw ng Sabado, February 10, mawawala ng supply ng kuryente sa sitio Kabilang Agbang, Barangay Natunuan sa San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa linggo naman, February 11, mawawalan din ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Barangay San Francisco sa Lipas City na magsisimula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng primary at secondary line clearing. Alae! 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 Oho,
Dahil po, may times po talaga na parang ginagabayan po tayo ni Lord. Pwedeng may rason na maaksidente ka doon sa lugar tapos ay swerte nga may taong dadating na para pigilan. Wow! Ang swerte po kasama naman yun sa pang-araw-araw na hanap buhay ng tao kasi pag sinundan mo yung swerte, pag hindi ka naman nagsikap sa buhay, wala din mangyayari sa iyo. For me po ay hindi po. Kasi ang tao ang gagawa ng sarili ng swerte. Kumbaga, act now for tomorrow may be too late. Wow! Kung ano yung gagawin mo, it will depend kung ano yung mangyayari in the future. Ay, minsan naniniwala, minsan hindi. Ay, minsan nga, hindi naman nagkakaroon. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magsisimula na ang unang araw ng voter registration sa Lunes, February 12. Pero ang ilang Batanggenyo hindi raw alam na sisimulan na ang pagpaparehistro. Narito ang report ni Paul Hernandez. Eksakto alas 8 ng umaga sa Lunes, February 12, bubuksan ang COMELEC office sa Batangas City sa pagsisimula ng voter registration. Sabi ng COMELEC, plansyado na ang lahat sa unang araw ng registration. Dumaan pa nga raw sa training ang mga election assistants. There were trainings, a webinar conducted by the COMELEC, the EO, kami, and also the assistants. So everything is in place. All systems are go. Inaasahan na pipilahan ang first day of voter registration. Pero may ilan na hindi alam na simula na ng pagpaparehistro sa Lunes. Hindi pala lagpasin ni Shelo at Ana ang oportunidad na makaboto sa 2025 midterm elections. Para po makaboto po. Mahalaga din po. Kasi? Para mapili po kasi yung karapat dapat din sa ating sa ating lugar. Para po makaboto. Para po mapili ang dapat. Ayon sa COMELEC Batangas City, nasa plano ang pagsasagawa nila ng satellite registration. Ang opisina raw nila ang tutukoy sa mga barangay na pagdarausan nito sa mga susunod na araw. Sa tansya ng COMELEC, 7,000 hanggang 11,000 botante ang madaragdag sa listahan ng mga registered voters sa lungsod. Coordinate kung acceptable o hindi, we'll make adjustment. But as far as we are concerned, kami nila magbigay kaysa sila mag-request. Nasa 4 na election assistant daw ang mag-a-assiste sa mga magpaparehistro sa COMELEC office. Gugulong ang voter registration Lunes hanggang Sabado at kahit holiday. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Matagumpay na nasagip ng Philippine Coast Guard Substation Lubang Occidental, Mindoro ang dalawang mangingisda matapos tumaob ang kanilang bangka. Ayon sa PCG, mula sa Barangay Wawa sa Nasugbu, Batangas ang dalawa na nagtungo sa Cabra Island sa Lubang upang mangisda. Isang tawag umano mula sa PCG Batangas ang natanggap ng Lubang Substation, kaya agad silang nagsagawa ng rescue operation. Dinala ang mga mangingisda sa Rural Health Unit ng Lubang para sa medical assistance. Ngayong araw inaasahang makababalik na mga ito sa Nasugbu. Tumaas ang presyo ng bulaklak sa ilang tindahan nito sa Lipa City ilang araw bago ang Valentine's Day. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Abala na sa paggawa ng mga flower arrangement ng ilang pre-ordered bouquet sa hilera ng flower shops na ito sa Lipa City. Inaasahan daw kasi nila ang pagdagsa ng mga customer ilang araw bago ang Valentine's Day. Ang may-ari ng flower shop na si Ibel, halos mapuno na ang kanyang dingding ng listahan ng mga nagpa-reserve ng kanilang orders para sa February 14. Para naman sa darating po na Feb 14, ang aanuhin na lang po namin ay walk-in. Bale yung pong sa reservation gagawin na namin siya ng 13 ng gabi. Para 14 po, puro walk-in na lang kami. Habang papalapit ang araw ng mga puso, nagtaas na rin ang presyo ng mga bulaklak. Umaabot raw sa 500 pesos ang itinaas sa presyo ng kada isang dosena ng mabibiling bulaklak. Ang dating nasa 1,300 pesos na bouquet of 12 flowers, mabibili na ngayon ng 1,800 pesos. Habang ang kada stem naman ng rose, naglalaro na sa 200 pesos na dating mabibili lamang ng 100 pesos. Nananatili naman sa 500 pesos ang per stem ng sunflower. Tumaas na po ngayon ang flowers. Siguro mga pag dozen po, 500 niya ang tinataas niya.
Kasi po sa Dangwa po kami kumukuha and nagtaas din po sila ng price. Kaya dito po nagtaas na din po kami. Ang magkaibigang Chanel at Lady naman napiling mas maaga na raw i-celebrate ang Valentine's Day kasama ang kanilang mga kaibigan. Ngayon na po nila sa-celebrate yung Valentine's since ngayon din po sila free. Doon po sa gusto namin, since single lang po siya, okay lang po yung presyo sa amin. Sakto lang po para sa amin. Parang special lang po kasi mapapreserve niya po yun or parang memorable lang po pag flowers yung binigay. Kesa po na chocolates na makakonsume lang dito. Sana ma-enjoy niya yung day na to kasi ngayon lang kami mag-meet. Para naman sa florist na si Alvin, magandang indikasyon daw ng nalalapit na araw ng mga puso ang malakas na bentahan para sa kanila. Bagamat may ilang araw pa bago ang mismong selebrasyon, walang humpay na ang kanilang trabaho. Kasi marami nang na-order sa nagpapaserve ng mga bulaklak. Opo, mas gusto kasi kumbaga yun ang priority namin. Luluwas pa po kami ng A11. Kulang pa rin po yung bulaklak namin ng iba't ibang items ng bulaklak. Ayon pa sa ilang nagtitinda, wala nang paggalaw sa presyo ng mga bulaklak sa mismong araw ng mga puso. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Hindi. Kasi pag nagtatrabaho ka, hindi syempre maswerte ka. Pag nagtatrabaho ka, may trabaho ka eh. Yes po. Kasi feeling ko lang po kasi pagka naniwala kayo na suswertehin kayo, pero kailangan pa rin naman po pag sumikapan. Pero pag po ibibigay sa inyo. Wow! Ako po ay naniwala sa swerte kapag po ako ay masipag talaga po. Naniniwala po talaga ako. Kasama po yun sa magiging masipag sa isang tao. Swerte po tayo. Paras po, swerte at magtrabaho. Kasi kung wala kaming trabaho, hindi kami swerte. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, walang bagyo o sama ng panahon na nagbabadyang makaapekto sa bansa. Inaasahan naman ang unti-unti pang paglakas ng amihan sa mga susunod na araw, habang patuloy naman ang pag-iral ng easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Mimaropa, maliban sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. Posible ang malalakas na ulan sakaling magka-thunderstorms. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Samantala, asahan ng maliwalas at maaraw na panahon ngayong long weekend sa malaking bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Timbog ang 5 katao sa magkakahiwalay na buy-bust operation ng pulisya sa Batangas. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar. Na-recover ng Lipa City Police at PDEA ang mga ebidensyang ito sa ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay 3 sa naturang lungsod. Naaresto sa operasyon ang isang alias Edwin na residente ng Barangay Balintawa. Tinatayang aabot sa mahigit 1,000 pisong halaga ang na-recover na hinihinalang shabu. Sa Mabini, Batangas, 3 kataong inaresto rin sa drug buy-bust operation. Sinubukan pa umunong tumakas ang 3 suspect na sina alias Vanessa, alias Landerson at alias Sigfred gamit ang kanilang kotse matapos umanong matunugan na pulis ang kanilang katransaksyon. Na-recover ng pulisya ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 72,000 pesos, 3 cellphone at isang improvised tutor at ang gamit nilang sasakyan. Arestado rin sa Barangay San Felix, Santo Tomas, Batangas ang isang 41 anyos sa lalaki sa buy-bust operation ng pulisya. Na-recover sa suspect ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 4,000 piso. Mahaharap ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Pinadali na ng DepEd ang mga requirements sa pagpaparehistro sa mga pampublikong paaralan. Hindi rin nakikitang opsyon ng kagawaran ng online registration. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Para wala ng kuskos balungo sa pagpaparehistro ng mga incoming kindergarten,
Grade 1, 7 at 11, mas pinadali na lang ang mga rekisito para sa early registration sa mga pampublikong paaralan. Palista lamang po at magdala lamang ng lahat ng kinakailangan. Halimbawa, doon sa kinder o grade 1, siyempre yung ating pong birth certificate ay napakahalaga po na may pakita dahil pag nagmali na po yung data na i-enter natin doon sa lahat ng mga forms, affected na po hanggang sa kanilang paglaki. Wala raw opsyon ng online registration sa ngayon ayon sa DepEd. Face-to-face daw ang isinasagawang pagpaparehistro. Pero pwede po naman maipadala lamang, madali po naman coordination just in case. Halimbawa, yung isang schools, kung identified nila kung saan papasok, pwede naman ipadala na lamang doon sa school, pero magsadya rin doon para at least malaman yung mga kinakailangan pa na submit doon sa paaralan. Sa tala ng Department of Education o DepEd, mahigit 1.7 million na ang nakapagpa-pre-register sa buong bansa para sa school year 2024-2025. Sa Batangas City, inaasahang papalo sa 66,000 ang magiging enrollee sa incoming school year. Hanggang February 23, 2024 ang itatagal ng early registration program ng Kagawaran. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bibida sina Sparkles Ashley Sarmiento at Marco Massa sa unang series ng #Sparkle TikTok Kilig Series. Samantala, ibinahagi ni Love Diary repeat star Jeneline Mercado ang kwento sa likod ng kanyang throwback photos. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ang bagong love team ng Sparkle GMA artist na sina Marco Massa at Ashley Sarmiento ang bida sa unang series ng Sparkle #TikTok Kilig Series na pinamagatang Secret Notes. Nagsimula na itong napanood kahapon na magtatagal hanggang sa mismong araw ng Valentine's Day, February 14. Iikot ang kwento sa pagkakaibigan, pagpapatawad at bagong pagsisimula. Ibinahagi naman ni Love the Repeat star Jeneline Mercado ang kwento sa likod ng kanyang mga photos na naka-upload sa social media. Taong 2019 ang larawan niyang ito, kwento ni Jeneline. Ito raw ang mga panahong sabay-sabay noon ang kanyang mga proyekto. Ang larawan namang ito ang isa sa mga pinaka-memorable daw sa kanya nang mag-number 1 siya sa isang magazine. Patuloy na subaybayan si Jeneline sa Love the Repeat tuwing 8:50 ng gabi. Samantala, tuluyan ng malalaman ni Calvin, ang karakter ni John Lucas sa Black Rider, ang sikreto ni Elias. Magtagumpay kaya siya sa kanyang masamang pinaplano? Ang mga maaksyong eksena abangan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Magsisimula na bukas Sabado, February 10 ang NCAA Season 99 Juniors Basketball. Unang sasabak dyan ang Mapua Red Robins at Arellano Braves. Maglalaro din ang iba pang kupunan bukas. Tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo naman ang mga susunod na laro sa elimination round. Noong Season 98, Letran Squires ang nagkampiyon sa Juniors Basketball. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.